opisyal nang nagsimula ngayong Martes, Pebrero 11 ang campaign period para sa 2025 national elections. Kasabay nito, inilunsad ang Pastor Apollo Quiboloy for Senator Movement sa Inares, Pasig City. Si Troy Gomez magbabalita live. Troy, magandang gabi sa'yo. Kamusta naman dyan sa Pasig City? Yes, tama ka dyan, no? Mga kapartner, Banatero Brothers. Libo-libong mga supporters ang andito ngayon sa Pasig City, dito sa Inares, upang ibigay ang kanilang suporta para kay Pastor Apollo Quiboloy. Ito ay sa kabila dahil si Pastor po ay hindi naka-attend mismo dito sa event. Sa kabila nito ay naniniwala naman ang kinatawan ni Pastor Apollo na si Attorney Israelito Torion na ang kanilang kampo na may susulong ang kanyang kampanya at tagumpay sa darating na halalan. Inoorganisa po ang members po ng QOJC at marami po masyadong nagbo-volunteer na maski hindi po miyembro ni Pastor Apollo Quiboloy. At dyan din po ang tulong ni Presidente Rodrigo Duterte at saka ang hanay ng PDP Laban. Lahat po ito nag-isa-isa para po tulungan si Pastor Apollo Quiboloy na maipadala ang kanyang mensahe sa katauhan po ng Republika ng Pilipinas. Mga kapartner, ayon kay Attorney Torion, tumakbo si Pastor Apollo sa pagkasenador bilang isang matapang na protesta laban sa anyay political harassment na kanyang nararanasan. Ngunit sa kabila nito, nananatiling nakasentro pa rin sa nation building ang mga isinusulong na plataforma ni Pastor Apollo, partikular na ang zero corruption sa gobyerno. Sa proclamation rally ngayong gabi, nagbigay si Pastor Apollo na isang makabuluhang video message na ayon kay Attorney Torion ay may pahintulot naman o basbas mula sa korte. Kaya pag tayo ay nakahawak po ng political power, gagamitin natin ito para sa kaayusan ng bansang Pilipinas na makikita nila ang leadership ng hinirang na anak na walang korupsyon, na walang dibisyon, na walang away, na walang kaguluhan, kundi bibigyan ko sila ng direksyon kung saan dapat pumunta ang bansang ito. At yan po ay nasa plano ko ng lahat. At ito ay gagawin ko kung sakaling ako'y pagkalooban ng Ama na makapangyarihan sa direksyong ibinigay niya sa akin na tayo ay mailuluklok bilang senador at isang araw ay baka mataas pa riyan para makita naman nila kung ano ang ginawa natin sa KOJC ay ganun din ang gagawin natin sa bansang secular ng Pilipinas. Magdadala tayo ng kalinisan, kagandahan at kalusugan at magdadala tayo ng kasaganaan, ng progreso, ng development sa bansang ito. Mga kapartner, paliwanag ni Attorney Torion, itinuturing ng batas na inosente si Pastor Apollo kung kaya't pinayagan siyang maglabas ng mensahe para sa kanyang mga supporters na nagtipon at nanood nationwide. Ulitin ko lang, si Pastor Apollo ay tumatakbong senador bilang guest candidate ng PDP Laban. Mula dito sa Inares, Pasig City, balik sa inyo dyan mga kapartner. Maraming salamat, Troy Gomez, sa iyong malupit na balita.